all in the name of our Lord Jesus. Ano po ba ang importansya ng ginagawa natin siya sa pangalan ni Jesus? Amen. Napakagandang tanong mo yan, Sister Dane. At binabati rin kita ng magandang hapon. Praise God, hallelujah. Bakit do it all in the name of our Lord Jesus Christ? Sapagkat si Kristo po ang buhay natin. Sabi nga ng ating topic ngayon, na si Kristo dapat ang siyang patuloy na may taas, may tanyag, makilala sa ating buhay, sapagkat kung ginagawa natin ito, nabibigyan natin ng kapurihan, kaluguran, ang ating Diyos amang nasa langit, sapagkat si Kristo ang pinagkaloob para tayo ay makapunta sa kanyang presensya. Amen. Amen. Sabi po ni Pastor May, akala ko po malamig dyan, ba't naka-t-shirt ka lang? Malamig po sa labas, buti na lang nasa loob kami ng church. Amen, Pastor. So, yun po ang kahalagahan po ng bakit natin ginagawa sa pangalan ni Jesus. Ayan. Sige po, Pastor. Opo, kasi kung ating babasahin yung sinulat ni Apostol Pablo sa aklat ng Colossus, napakaganda po. Sabi ko, kailan wala akong mamiss sa paghayag ng kanyang salita sa hapong ito, sapagkat ang ating titignan, si Kristo po ang naging hari ng buhay ni Apostol Pablo. At lahat ng kanyang ginagawa ay lahat ay papuri sa ating Panginoong Yesus. Kaya nang sinulat niya ang aklat ng Colossus, talagang isinaysay niya kung gaano kadakil ang Diyos sa kanya. Kaya sabi niya sa Colossians chapter 3, ito sa Tagalog, sa verse 1, sabi niya, yamang binuhay kayo muli, nakasama ni Kristo, ituon ninyo ang iyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. At sinabi niya, sapagkat namatay na kayo at ang iyong buhay ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang inyong buhay at kapag siya'y nahayag na, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang kaluwalhatian. Wow. Napakaganda po yung mga talatang ito na nagbibigay sa atin ng pag-asa na kailangan lahat ng ginagawa natin ay si Kristo ang siyang nakikita sa ating mga buhay. Ikaw man ay nag-aalaga ng bata, nag-aalaga ng apo, naghuhugas ng plato, o namamalansa, gawin mo pa rin ito sa pangalan ng ating Panginoong Sus. Sapagkat yung mga nakakakita sa iyo ay sasabihin, ay ito talaga ay anak ng Diyos na si Kristo ang siyang patuloy na naitatanyag, naitatanghal sa kanyang buhay. So napakaganda po ang ating topic sa hapong ito. Amen. Ibig sabihin, Pastor, kaya po natin siya ginagawa sa pangalan ni Jesus, hindi lang para maitanyag, well, in a way, talagang maitatanyag ang pangalan ni Jesus, pero ang magiging resulta pala nun is makikita din ng mga tao sa paligid talaga natin. Yun na yung sinasabi ng salita ng Diyos na tayo na yung ilaw at asin para sa mga taong nakapaligid sa atin. Wow! Ibig sabihin, ano po yan, parang domino effect. Kapag meron kang Jesus sa buhay mo, tapos lahat ng ginagawa mo ay in the name of our Lord Jesus Christ, yung mga tao din sa paligid mo, kahit hindi pa born again, mabuborn again. Amen. Hallelujah. Amen. Totoo, wala pong saysay ang buhay kung wala si Kristo, di po ba? Kung ginagawa lang natin ito sa ating sarili, siguro napaparangalan tayo, pero hindi po ito ang gusto ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya nung si Kristo ay naging hari sa ating mga buhay, umupo sa trono ng ating mga puso, siya dapat ang siyang makita sa atin. Amen. Kaya tinawag tayong mga Kristiyano sapagkat ang buhay natin ay nakalakip lamang kay Kristo. Amen. Wow, talaga naman. Amen, Pastor. Naalala ko lang po yung preaching ni Tita Pinky noong Sunday. Sabi niya nga na passion or the ordinary tasks that we do makes so much more sense when we do it in the name of Jesus. Kasi po katulad ng sinabi ninyo, pag ginagawa mo lang pala yan para sa sarili mo, parang walang saysay. Yes. Pero kapag for the Lord Jesus, nagkakaroon siya ng purpose. Amen. Alam niyo po, lahat naman tayo, sabi ng Bible, ay nagkasala tayo, di po ba? At napakalayo natin sa ating Diyos na buhay.
Kaya sinugo niya ang kanyang anak na si Jesus para mailapit tayo, magkaroon tayo ng kaligtasan, magkaroon tayo ng totoong buhay. Kaya yung na-preach ni Sister Pinky last Sunday, yung meaningful life. Yeah. Totoo po, ang meaning po ng ating buhay ay because Christ lives in us. Amen. Kaya sabi uli ni Paul, dito ako'y tututukan ko talaga yung chapter 3 ng aklat ng Colossus. Buksan nyo na po ang inyong mga Bible. Sabi dito sa verse 10, isuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nagbabago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang lalo ninyo siyang makilala. Amen. Kaya kung ating titignan, napakaganda po yung plano ng Diyos sa atin. Kaya ang pangalan ng ating Panginoon Jesus ang siyang patuloy na dapat dala-dala natin. Ang topic nga namin last night sa discipleship class, do not leave Jesus sa church. Yes. Sapagkat minsan nagiging Kristiyano lang tayo pag linggo Pagkatapos nun, pag lumabas tayo, si Kristo ba kaya ay nasa buhay natin? Lahat ng sinasabi dito ni Apostol Pablo, malaki man ang ginagawa mo, maliit man yan. Actually, in the kingdom of God, there's no such thing as menial job. Lahat ito ay mahalaga sa kadakilaan ng Diyos. Kaya kung si Kristo nga ang siyang nananahan sa ating pagkatao, wow, praise God. The kingdom of God will continue to expand, na talagang nag-shine po ang bawat isa. Because sabi nga natin, si Kristo, He is the bright morning star na nakikita sa atin. Amen. Amen. Amen na amen po. Sabi po ni Pastor Dong Pastor, sa 2 Corinthians 2 verse 4, thanks be to God who always causes us to triumph in Christ. Amen. 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 Talaga naman, kapag nasa atin ng, actually, nito ko nga lang din po na-realize, although alam ko na siya, pero wala siyang ganong halaga sa akin before. Yung time na si Jesus po ay nabaptize, di ba po? Sabi ni Lord that time, this is my beloved Son in whom I am well pleased. Kung ang Panginoon na pleased kay Jesus, tapos tayo, tao lang naman tayo, di. Sino ba tayo? Ibig sabihin, nung hindi pa talaga natin tinatanggap si Lord Jesus as our Savior and Lord, ang Panginoon hindi na-please sa atin. Pero nung tinanggap na natin si Jesus as our Savior and Lord, nananahan na siya sa buhay natin, meron na tayong bagong kasuotan, dun na ang Panginoon na-please. So, yun ang importansya nang we do it in the name of our Lord Jesus in order for us to please the Lord also po. Amen. Totoo po yan, Sister Dane, na ma-please lang natin yung ating Diyos amang nasa langit sa pamagitan ni Jesus. Kasi sinabi nga sa 2 Corinthians 5:21, He who did not commit sin, but He became the sin offering sa ating mga kasalanan so that we can be the righteousness of God. Wow. We can only stand righteous before God because of our relationship with our Lord Jesus Christ. So, sabi nga natin, kung wala si Kristo sa buhay natin, parang wala ring buhay, di po ba? Yeah. So, nagkaroon po ng meaningful life because of our relationship with our Lord Jesus Christ. So, dapat lahat ang makita sa bawat ginagawa natin, lalong-lalo na kung lumabas tayo from the church building, kailangan nagniningning po si Jesus sa ating mga buhay. Amen. Amen. Tama po yan. Naalala ko kasi nagla-life group po kami every Monday, tapos si Pastor Ernie po aming nagtuturo sa amin, talagang tinututukan niya kami. Alam niyo po ba, tinanong niya kami last week, sabi niya sa amin mga kabataan, sa tingin ninyo mahirap bang sundin ang commands ng Panginoon? Kami lahat, ang sabi namin, mahirap po. Tapos pinabasa niya sa amin yung, ngayon, Pastor? Yung 1 John 5, chapter 5, verse 3. Sabi doon, if you love the Lord, you will obey His commands because His commands are not burdensome. Tapos doon kami, ibig sabihin hindi pala natin mahal si Lord. At saka talagang ang natutunan ko doon, yung word ng Panginoon. Palagi nga sinasabi ni Pastor Ernie. Actually, si Pastor Ernie, parang si Pastor Dong. Napansin niyo po ba? Memorize nila ang Bible. Alam nila kung saan nakasulat ang salita ng Diyos. Alam niyo po ba, ang salita talaga ng Diyos, palaging sinasabi ni Pastor Ernie na kapag may tanong ka, isulat mo lang kasi the Bible interprets itself.
Kasi connected lahat ng yan kung itatali nyo po. Sa New Testament, ang mga pangako sa New Testament nangyayari sa Old Testament. Tapos connected pa rin siya hanggang ngayon. Pero lahat ng katanungan natin, sabi nga ni Pastor Ernie, ang Bible talaga is the manual for life. Yan. Kapag may tanong tayo, magbasa ka lang talaga magbasa ng Bible. Kasi katulad nga ng sinabi ni Pastor Ernie na nung talagang na-born again siya, kada word sa Bible parang nagliliwanag. Ini-explain niya yung sarili niya. Amen. Amen, Pastor. Totoo yan, Sister Dane, na kailangan alam natin kung ano yung mga pangako, mga command ng ating Diyos, sapagkat sabi nga natin, God formed us, pero sin deformed us. The Bible informs us, but Christ, Jesus, transforms us. Wow! Kaya, amen. Dahil sa mga salitang ito, natra-transform tayo araw-araw. Sabi ka ng Lamentation, di po ba? They are new every morning. So, kung ating titignan yung katapatan ng Diyos, ay patuloy tayong ginagabayan hanggang mahubog talaga si Kristo sa ating buhay. Amen. At the moment, of course, we are in the process, Kasi the ultimate goal to become a Christian is to be like Christ. Amen. Yun naman ang goal natin. Bakit tayo nag-aaral ng kanyang salita? Amen. Bakit tayo nagpupunta, nagpapalakasan, sa katulad ng DLS sa hapong ito? Bakit tayo naghahayag ng salita ng Diyos? Para makilala natin ang lubusan ng ating Panginoon at bawat isip, pintig ng puso natin, si Jesus ang siyang pinipintig nito. Wow. Katindi niyan, Pastor. Amen. To become more like Christ. Hindi to become yung mga tao sa paligid natin. Kaya yung iba nagpa-fasting talaga ng social media. Kasi sabi nga po ng isang teacher way back pa talaga, sabi niya, tayong mga tao para tayong empty vessel. Kung ano yung marinig natin, mabasa natin, hindi natin pansin, pero na-download siya sa atin. Kaya ingatan din po talaga natin yung mga pinapanood natin, yung mga binabasa natin, at saka yung pinakikinggan, Praise God. Hallelujah. Amen. Welcome to DLS. Amen. So ang sunod ko naman pong katanungan, Pastor, paano naman po how will we be able to Para din ay mas lalong nagiging yung eager kung ano yung mga susunod na gagawin natin. So, ito nga, to do it in the name of our Lord Jesus Christ. Kasi inilathala lahat ni Paul sa chapter 3 ng Colossians kung anong dapat nating gawin para si Kristo nga ang siyang nakikita sa bawat ginagawa natin, sa salita man, sa gawa. Di ba may panatag makabayan tayo sa isip, salita at sa gawa? Sabi ron, di po ba? So, sa Bible na ito, para magawa natin in the name of Jesus, we must possess, and display the attributes of Jesus. Kaya yung sinabi ni Paul sa verse 12 ng chapter 3, sabi niya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon, at mapagtiis. Wow! Mahirap ang gawin yun, Sister Dane? Mahirap po! Salamat sa Lord. Kasi hindi natin sasabihin na, I'm doing it for the Lord, for the name of the Lord Jesus Christ. Pero hindi naman na i-display yung katangian ng ating Panginoon sa mga ginagawa natin. Kaya ganun na lang yung passion ni Paul na isulat ito. Alam niyo po yung lugar na Colossae ay talagang sabihin natin mga hintil ito. Pero praise God at nandun si Apostle Paul para ihayag yung kanyang salita. Kasi dati hindi sila mahabagin, hindi sila mabait, hindi sila mapagpakumbaba, hindi sila mahinaw at hindi mapagtiis. Subalit nung inihayag ni Apostol Pablo ang salita ng Diyos, yun nakikita na nila
kung ano ang dapat nakatangian, dapat taglayin nila para si Kristo nga ginagawa nila ito sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen. Amen po, Pastor. Amen. Praise To God. become more like Christ. Tapos, actually, natatawa ako na talagang naglulukso ang aking puso habang binabasa ko yung mataratang ito. Kasi ang daming sinabi ni Paul. Sabi pa niya, magpasensyahan kayo sa isa't isa. Paano nga sasabihin na magkapatid tayo kay Kristo? Kaso may alitan naman tayo, di ba? Kaya sabi ni Paul, ito nga, bear with each other, sabi niya, na talagang nandun yung kahinahunan, kabaitan. Kung siguro may nagawa kang hindi medyo maganda sa akin, I will ask forgiveness, you ask forgiveness. Kailangan paglingan natin para si Kristo nga ang siyang bumubuo sa katauhang ito. Amen. Kasi kung wala yung ganong katangian, baka sasabihin yung kausap natin, totoo ba yung sinasabi mo? Di ba? Magtatanong sila. Kasi sabi nga natin, action speaks louder than words. Di ba? Amen. Amen. Amen po, Pastor. Sabi pa nga dito, kung may hinanakit kayo, kanino man, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng ating Panginoong Hesus. Di ba? Sinabi ni Lord Jesus Christ, kung mag-o-offer ka raw sa altar, tapos may naalala kang na-offense siya sa buhay mo, sabi, iwanan mo ang iyong offering, puntahan mo yung tao, tapos magkayusan kayo, and then babalikan mo, then that's the time that you offer. Wow. Kasi kung hindi nga tayo magpatawad, sabi po ng ating Panginoong Hesus, kung hindi tayo magpatawad sa isa't isa, hindi rin tayo patatawarin ng Amang nasa langit. Mahirap yun, di po ba? Opo. Oo. Actually, ito nakakalungkot kasi may narinig lang ako na dumalo rin siya dito sa church natin. Tapos may nasabi lang isang kapatid, talagang dinamdam niya, hindi na dumadalo. Tapos kinausap ng isang kapatid, opo, pinapatawad ko na siya, pero ayaw ko na siyang makita. Sabi na ba, hindi pa totoong pagpapatawad niyo. Hindi po pala totoo yung ganun. Forgive, not forget. Yun nga, no? Pero ang pinakamahalaga sa sinabi ni Apostol Pablo, yung sinasabi niyang put on divine love, Wow. Sabi niya, at higit sa lahat, taglayin ninyo ang pagmamahalan na siyang nagbubuklod sa lahat sa ganap na pagkakaisa. Wow. Hallelujah. Diba, lagi nating sinasabi, love covers over a multitude of sins. Di po ba? Kasi si Kristo ay love, di po ba? Paano sinasabi, I'm doing it for the name of our Lord Jesus Christ, pero hindi naman nagmamanifest yung love ni Jesus. Praise God nga, kasi sabi natin, He first loved us. Siya yung unang umibig sa atin. Kung naranasan natin pag-ibig nito, kailangan ganun din ang gagawin natin sa mga kapatiran natin. Kasi sabi nga ni John, di po ba? Paano nyo masasabi, mahal ninyo ang Diyos na hindi nyo nakikita, subalit yung kapatid mong nakikita mo, hindi mo naman mamahal. Hindi po ba? So if we do it in the name of the Lord Jesus Christ, kailangan nagmamanifest po yung love sa buhay natin. Grabe, Pastor, no? Number 4 pa lang po tayo, pero ang tindi ng requirement. Oo, ang dami. Bago sinabi ni Paul sa verse 17, sa chapter 3, yung do it all in the name of the Lord. Ang dami niyang sinabi na kailangan taglayin natin para nga sa ating paggawa ng lahat ng mga ginagawa natin sa ministry man, sa pamilya man, sa personal man, o nagtatrabaho ka. Actually, yung chapter 3 na ito, inilathala ni Apostol Pablo lahat ng aspeto ng buhay. Nandyan pa yung asawang babae, asawang lalaki, anak, pati mga katulong, nandyan lahat. So, very ito yung wholesome na paglalahad ni Apostol Pablo kung ano yung dapat gawin ng isang mananampalataya. Amen. Sabi po ni Pastor Rami, ayun, halatang halata. Yun ang dapat. Amen. Parang Pastor, ang naiintindihan ko po, be intentional. Amen. Dapat naman Kasi kung hindi tayo intentional sa ating ginagawa, baka hindi natin magawa yung dapat na gawin natin sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen. Kasi hindi naman tayo aksidente na nandito tayo ngayon. Ang Panginoon din ang siyang nagbigay ng
talagang pagbubuo sa atin para siya nga ang nakikita sa himpapawid na ito. Amen. Opo. Amen. Kaya ang dami nga, sabi pa ni Paul, kasi tuloy ko lang yung, yung mga talatang ito sa verse 15 ng Colossians chapter 3, yung dapat yung kapayapaan daw, let the peace be the umpire of your life. Ito yung sinasabing paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan. Hallelujah. Di po ba napakaganda? Alam niyo po yung word na umpire, yung tinatawag na rule your heart, ito po yung umpire na siyang talagang nagbibigay ng gabay sa atin. Siya yung nag-guard sa atin, nagdedirect, nag-go-govern, para yung kapayapaan na pinagkaloob ni Kristo sa atin ay nagmamanifest din. Kasi Amen. paano mo masasabi na ginagawa mo ito sa pangalan ni Jesus, subalit ikaw naman ay tuliro, ikaw naman ay parang ang bigat-bigat ng buhay mo, di ba? Hindi makita yung kapayapaan kasi He is the Prince of Peace, di po ba? Amen. At sabi nga natin, sabi ni Lord Jesus Christ, di po ba? The peace I gave you, the world cannot give. So nanggagaling talaga. So kung Kristo ang siyang nakaupo nga sa trono ng ating puso, na kailangan na doon yung talagang peace that manifests the presence of Jesus in our lives. Amen. So, Amen po, Pastor. sorry, Sister Daniel. Madaldal talaga ako kung salita ng Diyos ang pinag-usapan natin. Totoo po yan. Pero marami naman po tayong oras, Pastor. Kaya take your time. Wow, ang dami na. Shout out lang po tayo sa lahat na nanonood. From pinaka tuktok ng Pilipinas hanggang sa pinakababa ng Pilipinas. Tsaka sa iba't ibang bansa. Shout out din po kay Pastor Marieta Ramiro. Ayan, blessed afternoon po sa inyong lahat. Patuloy po tayo makinig ng salita ng Diyos. Yan. Grabe po, Pastor. Sige po, ituloy niyo po, Pastor. Amen. Ito nga para yung mga bagay na ginagawa natin ay talagang nakaangkop sa buhay ni Kristo ay nandyan sa kanyang salita. Kaya sabi ng Apostol Pablo na ang salita ni Kristo'y hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Di ba? Saan natin daw ilalagay yung salita ng Diyos? Hindi lang po dito, kundi sa puso. Kaya sabi ni Haring David sa Psalm 119 verse 11, di po ba? I have hidden your word in my heart so that I will not sin against you. Amen. So ibig sabihin po, we have to know the Bible. We have to meditate the Word of God para habang binabasa mo, kasi sabi ni John, di po ba, in the beginning was the Word, in the Word was God, and the Word was God, and the Word became flesh and made His dwelling upon us. So ibig sabihin din yung binabasa natin na salita, kailangan na i-translate din sa buhay natin. Hindi lang ito knowledge, kundi siya yung power na bumuo sa atin na si Kristo nga ang siyang bumubuklod sa buhay natin sapagkat ang kanyang salita ay talagang buhay na buhay. Kaya sabi nga ni Apostol Pedro, di po ba, sa 1 Peter chapter 1:23, we are born again because of the Word of God. Amen. Napakabuti po. Sabi ni Paul na ang salitang ito ay lubusang manatili sa ating mga puso. Glory to God. Hallelujah. Amen. Sabi nga po ni Pastor Ernie nung nag-life group kami, ang miracle sa buhay ng isang Kristiyano ay dapat ordinaryo na lang. Hindi ka na yung parang sobrang mangha ka na to see is to believe. Hindi na ganun. Dapat ordinary na lang siya sa araw-araw na ating buhay. Amen, Pastor. Sige po, ituloy niyo po. So, kung ganun yung ginagawa natin, kasi gusto tayong gamitin ng Diyos sa lahat ng kaparapanan para maituro natin, para mabigyan natin ng gabay yung ating mga kapatid. Sinabi ko din ni Apostol Pablo na sa verse 16, sabi niya, turuan ninyo at paalalahanan ang isa't isa ng may buong karunungan. Hallelujah. Amen. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno, at mga awiting spiritual nang may pasasalamat sa Diyos. Amen. Di po ba? Kung ginagawa natin si Jesus, kailangan, sabi ko nga sa isang life group namin, kung gusto kong abutin ang isang tao,
hindi ko i-highlight yung aking problema sa kanya. Hindi ko sabi, ay sa church, ang daming mga taong matitigas ang ulo, ang dami ng mga Yeah. ganitong problema. Hindi ko i-highlight yun. Mm. Ang i-highlight ko kung gustong abutin ang isang tao ay si Kristo. Amen. Dahil sa kanyang masalitang ito na tumimo sa aking puso, nandun yung pag-awit mo, nandun yung pag-share mo na may smile sa mukha mo. Kasi ang hirap naman Amen. abutin yung tao, nakasimangot ka naman, di po ba? So ito yung sinasabi ni mga awiting spiritual, kailangan yung buhay natin ay talagang nag-glow-glow na parang ilaw na si Kristo ang siyang nakikita sa atin. Amen. So sabi rito, magpasalamat tayo sa Diyos. Kaya mga kapatid, sa ating pag-admonish, sa ating pagtuturo sa mga kapatiran natin, kailangan taglay-taglay natin yung katangian ni Kristo at ang ugali ni Kristo. Kasi tayo, sabi ng Bible, tayo po ay nilikha, nakawangis at kalarawan niya. So dapat tunay nga, lahat ng ginagawa po natin ay sa ating Panginoong Hesus, sa kanyang Amen. dakilang pangalan. Amen. Praise the Lord. Amen and amen. Lalo po bang lumiliwanag ang ating pananaw ngayon kung bakit natin kailangan to do it in the name of our Lord Jesus. Amen. Sabi po ni Tita Ursula Cruz, Amen, be like Christ. Sabi din ni Pastor Walter, praise God, empowering and strengthening our brethren. Preach on po. Amen. Amen, Pastor. Sige po. Praise God. Ito nga yung ating title ngayon, nandyan sa background namin ni Dane. Do it all in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. So yung verse 17, ito yung sinasabi natin na gawin natin ito lahat sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Alam niyo po yung pangalan na ito ay napaka-powerful. Sabi nga yung kanta, sa kanyang pangalan, there is power, there is healing. Amen. In your name, there is life. Di ba? Kaya yung pangalan na ito pala yung tinatawag na parang, ayawan ko si Attorney Burns, attorney, talagang alam niya yan, Kung halimbawa nasa Australia ako, may ipapagawa ako dyan sa Pilipinas, halimbawa may magbabayad o kaya may mga services na kailangan gawin ng pinagkatiwalaan kong tao, gagawa ako ng tinatawag na special power of attorney na linagyan ko ng lagdayan, ipapadala ko, and itong tao ito, he will act in my behalf. So itong sinasabi ni Paul dito, na binigay na sa atin yung pangalan na ito, actually, we are more than yung tinatawag ni Pablo na ambassador. Yeah. Because in our being ambassador of Jesus, there's no limit, walang yung scope ng ating nasasakupan ay napakalawak, Amen. Hindi katulad yung ambassador lang from Philippines to Australia, may limited scope lang yun. Pero sa atin, kahit saan tayo mapunta, si Kristo ang siyang naitataas, naihahayag. That's right. So ito yung tinatawag na we have to use yung Christian power of attorney. Di po ba? Kaya sabi ni Paul sa verse 17 sa Tagalog, at anuman ang inyong gagawin o sasabihin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. At sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Wow. Diba? Sabi ni Lord Jesus Christ, all authority of heaven and earth, I have already given to you. Amen. Ibig sabihin, tayo ang mismong representative ni Jesus saan tayo nagpupunta. Amen. Diba? Ito yung lagi sinasabi ni Pastor Dong, for every place, every na gawain, may tinatawag na contact person ng ating Diyos. Amen. Ako, ginamit ng contact person para maitatag yung church dito sa Melbourne. Amen. Si Pastor Long, ginamit ng Diyos. So, tayo po ang siyang representative ni Jesus. Tayo naman na representative, hindi natin nire-represent yung ating sarili. Amen. Nire-represent natin si Jesus. Kaya sabi ni Paul dito, anuman ang gawin natin, sa salita man, sa gawa man, si Jesus ang siyang nakikita sa atin. Because the name of Jesus has been binigay sa akin, ang pagkatao ko na ay si Kristo na ang siyang nakikita. Ito yung sinasabi ni Paul sa Galatians 2:20, di ba? I have been crucified with Christ. It's no longer I who lives, but Christ lives in me. Di ba? Bakit natin nagagawa sa pangalan ni Jesus? Because ito yung pangalan na binigay ng langit para mabigyan natin ng kaluguran, sabi dito, pasasalamat sa Diyos Ama. Kasi
nabibigyan lang natin ng tunay na pagsamba sa pangalan ni Jesus. Kaya sabi ni Paul, di po ba, yung kanyang pangalan is exalted in heaven. That is the name above every name, that every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is the Lord for the glory of God the Father. Amen. So kung halimbawa si Sister Dane, hindi no, I can buhay niya na si Kristo nga ang siyang naitataas. Ginagamit ang pangalan ng Panginoon. And I'm so blessed, Thank you po, Pastor for sending Sister Dane here, Talagang sabi ko, Lord, thank you. Wala akong talagang pwedeng hanapin pa, kundi salamat po sa pagbibigay nyo na makatulong dito. Of course, maraming mga kapatiran dito. Isa siya doon. And ngayon, nag-DLs tayo para mahayag nga si Kristo sa buhay namin. Amen. Maraming salamat po, Pastor, sa buhay ninyo. Amen. Ang nakita ko naman po dyan, Pastor, talagang ang gusto ng Panginoon ay maitaguyod ang kanyang kaharian at siya ay gumagamit talaga ng mga tao para sa advancement of His kingdom, to do it all in the name of our Lord Jesus. Amen. At the end of the day, ang kapapurihan pa rin po, katulad po ng sinabi ninyo, it is all still for the glory of God. Amen po. Ayan. Sige po. Praise God. Kung ating itutuloy yung sinulat ni Apostol Pablo sa Colossians chapter 3, hindi niya lang tinumbok dito yung mga mananampalataya, kundi binigyan niya diin din yung tinatawag na family setting, Kasi sinabi niya dito sa mga asawang babae, Huwag kayong masasaktan. Makinig po kayo, asawang babae. Makinig po. Binasa ko lang yung salita ng Diyos para magawa natin ito lahat sa pangalan ng ating Panginoon Jesus. Sabi po ni Apostol Pablo sa verse 18, mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang naaangkop sa mga nakipag-isa sa Panginoon. Gusto nyo ba magkaroon ng samahang nararapat? Ito po yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kasi hindi mo naman sasabihin na, mainit-init ako na naglilingkod sa church. Pag uwi mo sa bahay, yung asawa mo naman ay nagko-complain. So, sabi rito, pasakop kayo. Sana walang pasaway, Binabasa ko lang naman yung salita. Pasakop, hindi pasaway. Pasakop dito. Sapagkat sabi rito, iyan ang naaangkop sa mga nakipag-isa sa Panginoon. Wow. Ito sa mga asawang babae. Amen. Sa mga asawang lalaki naman, para may balance, Sabi po dito, mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa. So, dapat mahalin natin, At huwag kayong maging malupit sa kanila. Wow! Sorry, Sorry, Dr. Hanida. Sabagay, hindi naman ako malupit, So, dapat po, mahalin natin yung mga asawa nating mga babae, mga asawang lalaki, Ito po yung nasa salita ng Diyos. Kaya sabi ko, kumpleto po yung sinulat ni Apostol Pablo sa lahat ng bahagi ng ating buhay. Yeah. Kasi di ba, lagi-lagi natin magkasama yung pamilya natin, asawa. Tapos may sinabi pa, mga anak, sabi niya. Hindi lang, ito yung mga literal na anak. Mga biological, pati spiritual na yan. Sabi dito? Sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang, sapagkat iyan ang nakalulugod sa Panginoon. Wow, praise God. Yun pala kung gusto natin magawa sa pangalan ni Jesus. Sumunod tayo sa ating mga magulang. Amen. At bumuelta naman si Paul. Sinabi niya, sa mga magulang naman. Yes! Di ba? May balance nga So, napaganda po yung Bible. Sabi niya sa verse 21, mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Di po ba? Kompleto po ang salita ng Diyos. Di ba? Napakaganda. Kung pagbubulay-bulayan natin, talagang sabi ko, wala akong pwedeng i-miss dito sa mga salitang ito. Sapagkat kung gusto natin talagang sundin na makita ang Diyos sa buhay natin, ito po, napaka-basic po yung sinasabi dito ni Apostol Pablo. At sa mga alipin o kaya katulong naman, mayroon pa,
Sino inaalipin? Sabi niya, sa lahat ng bagay ay sundin ninyo ang inyong mga amo dito sa lupa. Wow. May nakakakita man o wala. Amen. Maglingkod kayo hindi upang kalugdan lamang ng mga tao, kundi dahil sa kayo'y tapat at may takot sa Panginoon. Wow. At sabi niya, anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo gumagawa, hindi sa mga tao. Wow. Di po ba? So, ibig sabihin, kung nagwawalis ako, ginagawa ko ito sa Panginoon. Kahit may Para kay nakakakita o Lord. wala. Sapagkat dito nga sa church, pupunta ako dito kasi I want to talagang make sure na Sunday ay ready. Pupunta ako dito ng Saturday afternoon. Tignan ko, malinis. Kung nakikita ko may mga dumi, nagbabacuum ako. Walang nakakita. I know the Lord is looking at me. Amen. So, di ba? Makagandang kagaanan sa puso mo na ginagawa mo ito. May nakakakita man o wala sapagkat gusto mong mabigyan ng kaluguran ang Panginoon sa lahat ng ginagawa mo. Hindi naman tayo men's pleaser, di po ba? God's pleaser po tayo. Tama So ito yung po. sinasabi ni Apostol Pablo sa setting ng isang pamilya na may katulong pa. Tama, Pastor. Iba-ibang klase ng tao ang nanonood ngayon sa daily life sharing. Meron pang nanonood galing ng Albay. Wow, praise God. Ang dami pong, meron pa pong nanonood galing ng Brisbane. Shoutout lang po sa lola ko. Yay! Kay Lola Hallelujah. Julie. Welcome Hello, po. Lola. English na po. Ay, joke lang. Sige po, Pastor. Ituloy niyo po. Praise God. Sige, English na raw tayo. Wag po. DLS tayo. Basahin ko lang sa English. Sabi rito, to do things in the name of Jesus, to call on the name, to mention the name, it will remind us that we are one with the Lord Jesus. Hallelujah. Amen. Parang siya pa yung nagmakaawa, sige na, kaisa niyo na ako. Minsan tao pang nagmamatigas. Yeah. Pero ang Diyos napakabuti niya. Yeah. Kaya sabi niya na talagang binigay niya ang kanyang buhay sa atin. Amen. Kaya yung sinabi ni Paul kanina na tayo ay nakatago sa katauhan ng ating Panginoong Hesus. Wow. Para ang buhay natin ay patuloy na magamit niya sapagkat tayo po yung paa, tayo po yung kamay, tayo yung mata, tayo yung tainga ng ating Panginoong Hesus, di po ba? Amen. Kasi yung nakaupo siya sa kanang trono ng Diyos sa langit, pero ang kanyang presensya ay nasa atin. Kasi ito nga yung ating naranasan nung tinanggap natin siya na bilang Diyos at sariling tagapagligtas natin. Amen. So to do everything in the name of the Lord Jesus, we should always remind ourselves that He is with us. Amen. Sabi nga ng Bible, if God is for us, who can be against us? Right. We are in Him and He is in us. That He lives in us, that we should live in Him. Di ba? Yung katawang lupang ito, si Kristo ang siyang nagko-control sa akin. Of course, with the guidance of the Holy Spirit. So, I want to manifest Jesus to every activity that I will do. Di po ba? Kahit nagdadrive ako, di ba? Umaawit tayo kay Kristo, nagsusundo. Praise God, may bagong ministry ako. Ito sikreto lang, naging youth leader na ako ngayon. Yeah! Wow! Ang batang-bata na rin ako ngayon. Amen. Hallelujah. Ang ganda pala i-lead yung mga youth natin. Mga teenager. Amen. Bakit po, Pastor? Parang batang isip na rin ako. Ay, hindi. Yung parang nakipaglaro ka sa kanila. Your goal is to win them to Christ. Amen. So napaganda po na talagang sabi ko, Lord, ano man yung kailangan kong gawin, nandito ako, gamitin mo ako bilang kasangkapan mo para ang iyong kalooban ay patuloy na lumago sa bawat gawain na pinagkatiwala mo. Praise Di po God. ba napaganda? Amen po, Pastor. So bakit natin ginagamit yung pangalan ng ating Panginoong Hesus? Di ba nung si Peter and John, sila ay in-investigate. Tignan mo yung mga tao noon, kung may miracle nangyayari, in-investigate nila. Sana wala nang ganun, kundi magpuri na lang sa Panginoon. Hindi na niniwala. So, nang pinagaling nila yung lumpo, yung layman, magmula pagkapanganak, sabi ron, in-investigate sila ng mga religious leaders. At yung talagang
But because of the power of the Holy Spirit, sabi ni Peter sa mga tao, na wala ng ibang pangalan pa ang pwedeng gamitin para magkaroon ng kaligtasan ng tao. Di po ba? Sabi niya sa Acts 4:12, neither is there salvation in any other, sabi niya, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Right. Bakit natin ginagamit? Hindi lang ito. Kasi may mga Zoom meeting rin kami sa mga papastors dyan sa Pilipinas. Minsan nagpupunta sila sa mga life group, umuwi, minsan marami kasing galang aso dyan eh. Minsan hinahabol sila ng aso. Tapos minsan yun, nagagamit yung pangalan ng ating Panginoon, in the name of Jesus, sabi. Yung aso naman ay talagang umaalis, Pero mas powerful po ang pangalan ng Panginoon. Hindi lang pangbugaw ng aso ito. Amen. Kundi ito ay salvation natin. Bakit lahat ng ating pinupuntahan, si Kristo ang nahihayag sapagkat wala ng ibang pangalan para magkaroon ng kaligtasan yung mga taong gusto nating sharean, di po ba? Amen. Kanina ang ganda, yung personal level ang ginawa ni Paul, patay kayo dati, subalit kayo nabuhay dahil kay Kristo. Tapos yung mga katangian, sinabi niya. Tapos yung kailangan nating gawin sa ating pamilya. Ngayon yung outside the family naman yung sinasabi niya dito. Na sa ating pag-share, kailangan si Kristo ang siyang nakikita ng mga tao. I praise God sapagkat sa mga witness si Dane dito, na every Sunday parang anniversary. Sapagkat ang daming dumadalo, Kaya, padami ng padami po. Sabi nga ni Lord Jesus Christ, if I am lifted up, sabi niya, I will draw people to myself. Amen. So habang pinupuri namin si Jesus, siya nagdadala ng mga tao. Right. Tama sabi po. ko, Lord, ang puso namin ay nakalaan sa iyo. Gamitin mo kami bilang instrumento mo para ang mga taong wala pang relasyon sa iyo ay magkaroon sila ng buhay na ganap at kasiyasiya. Amen. Diba? Amen. So, napakaganda po. In the name of Jesus po, pangalan ni Jesus yung aming sinasabi rito. Amen. Kasi siya lang dapat ang talagang mapakinggan natin. Totoo Hindi po pangalan ni Ernie o kaya si Dave. Although may pangalan kami. Wrong. Pangalan ni Jesus ang siyang aming tinataas sa oras na ito. Amen. So, sabi nga ni Jesus sa kanyang mga disipulo nung siya ay aakyat na sa langit, na sabi niya na you can use in my name, di po ba? To trample on the snakes and scorpions, sa mga naalihan ng demonyo, you can cast them out in my name. Amen. Sa mga may sakit, sabi niya, you can use my name that they will recover from their sickness. Di nyo ba na mamalayan o kaya naranasan, mga kapatid, na kung ginagamit yung pangalan nito? Ibig sabihin, you have that kind of faith. Kasi sabi nga natin sa Hebrews 12 to, di po ba? Looking unto Jesus because He is the author and the finisher of our faith. Amen. So ibig sabihin, habang dinideklara mo, lumalakas yung pananampalataya mo. Amen. Di po ba? Kasi may istorya rin sa Bible. Ginaya nila si Paul kasi si Paul, pag naglilihans, napapalayas yung demonyo. Sabi ng mga anak ni Seba, di po ba? Gayahin nga natin si Paul. So naglihans din sila. Alam niyo po, sabi ng demonyo sa kanila, kilala ko si Kristo, kilala ko si Paul. Sino kayo? Oh. Imbis na napalayas yung, lumayas ka demonyo, kaso binugbog sila ng demonyo. So, hindi para pwedeng gamitin yung pangalan ng Panginoong Hesus kung wala kang relasyon kay Jesus. Amen. So mga kapatid, mga kaabangers, so that we can have a meaningful life, let's just receive Jesus, being our Lord, our Savior, our Master, our everything. Kasi sabi nga natin, in the name of Jesus, His name is life, di po ba? Kaya sabi ni Paul ulit, balikan natin yung talata doon sa Colossians 3, di po ba? Your life is now hidden with Christ. Amen. Diba? Glory to God, sabi ko. Ang ganda-ganda na si Jesus ang siyang, sabi nga na ni Paul din sa Colossians chapter 1, na siya yung nagre-revolve yung buhay natin because Jesus is the center of our life. Amen. Di po ba? Sabi ko, Panginoon, salamat at ako ay natagpuan mong
pagala-gala kung saan-saan. Bakit ikwento nyo nga po, Pastor, paano kayo kinatagpo ni Jesus? Kilalang-kilala na ako dito kasi ilang beses na rin akong naging guest dito. Yung dating manginginom, ngayon nag-share na yung salita ng Diyos. Amen. Dati po kayong pilosopo. Umiinom pa ako noon bago ako nagpunta sa Bible study para may lakas loob ako. At nagbabasa rin ako ng Bible noon para may maisumbat ako sa naglilid ng Bible study. Pero tulad ng sinabi ko, ang Diyos ang siyang nagtra-transform. Amen. Sabi nga natin, sin deforms us, but the Bible informs us, and Jesus transforms us. So ito po, na-transform po ako. Bakit ako ganun na lang kapassionate na mag-share? Because talagang I experienced Jesus in a very intimate way na sabi ko, kasi maraming beses na rin na nasa bingit ako ng kamatayan, pero si Jesus ay siyang talagang nagbigay sa akin ng salvation physically and spiritually. Wow. So I received this healing in Jesus' name talaga, Amen. So ang napakaganda pa na binigay ng Diyos sa atin. Bakit tayo, kung nananalangin tayo laging in the name of Jesus? Kasi yun lang talaga ang pangalan. Sabi nga, di po ba sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life, that no one comes to the Father except through me. Even in the prayer, so our prayers are only answered by the Father who is in heaven in the name of Jesus. Kaya tuwing i-close natin yung prayer natin, in the name of Jesus. We still do it in the name of Jesus. Amen. Sapagkat yun lang ang pangalan. Sabi mo kanina, the only name that can please the Father in heaven. Di po ba? Minsan, pwedeng magmayabang ang tao dahil sa akin nangyari. Hindi. Should be the name of Jesus to be lifted high on that situation. Amen. Kaya sabi natin, that Jesus' name stands for all He and has done sa mga buhay natin. So when we pray in the name of Jesus, is to claim the power of His blood na siyang bumabalot sa atin. So praise God. We don't deserve all these things, but because of the sufficient grace of God, He poured out everything. Yung sinasabi natin nung ibigay ni God the Father si Jesus, yung tinatawag na full package ito. Walang na-miss po. Nasa atin na lang kung paano natin tanggapin yung mga pangako ng Diyos sa buhay natin. Because we can all receive all these promises nga through Jesus, di po ba? Amen. So to pray in Jesus' name po is to go to the Father through the intercession of Jesus. Di ba? Sabi ka ng Bible, when He accomplished yung priestly calling niya, He did not do it here on earth, but He is doing there in heaven. He is interceding for us. Right. Hallelujah. Praise God. Amen. Akala natin tapos na yung ministry ni Jesus. Hindi. Hanggang ngayon nandun siya. Nananalangin para sa atin. Amen. Nag-i-intercede para sa atin. Sana yung anak kong si Ernie ay mabago na. Oh, glory to God. Hallelujah. Mabago na po. At patuloy na binabago. Di po ba? Amen. Wow. Amen. Glory to God. To pray in the name of Jesus is to come through His perfection. Amen. Kasi sabi niya, be perfect for my Father in heaven is perfect. Amen. Hallelujah. Kaya mga kapatid, kaabangers, ang lagi kong, ang ninanasa ng aking puso ay mahayag talaga ng buong buo si Kristo sa buhay ko. Amen. Subalit, paano ko magagawa ito? Of course, by the power of the Holy Spirit, kasi yun ang sabi ni Jesus, it's true. There are times na nagsasalita ko na parang if I review all these things, hindi na ako yun. Because I'm just the instrument of God. Kasi sabi nga ni Paul, that we were purchased by the blood of Jesus. We don't own our body anymore. Amen. This body is now the temple of the Holy Spirit so that I can highlight Jesus sa mga ginagawa ko. So napakabuti pa ang Diyos na talagang punong-puno ng pasasalamat. Whatever we do, whether in word or in deed, we have to do it all in the name of our Lord Jesus Christ, giving thanks to the Father
through Him. Amen. Praise God. Hallelujah. Ikaw naman Amen. din, ano? Pastor, may 30 minutes pa po tayo. Hello Sige, po. kwentuhan pa tayo. Yan. Sagutin natin kung may mga katanungan, yung mga kapatiran natin na nanonood. Salamat po sa panonood. Praise God. Amen. Kung may mga tanong po kayo mga kaabangers, katulad ko po matanong kay Pastor Ernie. Yan, handa po si Pastor Ernie na sumagot sa mga katanungan ninyo. Yan, if meron po kayong katanungan kung bakit ganito, bakit ganyan, pwede nyo pong itanong at masasagot naman po yan sa salita ng Diyos. Amen po ba? Dahil marami pa po tayong oras. Yan. Ang pinaka-paborito ko po sa lahat ng tinuro ni Pastor Ernie sa amin, sa life group po namin, no, is yung about doon sa pagkatao ni Jesus. Kasi inuunti niya po talaga yung una niyang tinuro namin about dun sa Word of God, hanggang sa naging kay Jesus, hanggang sa naging sa Holy Spirit, sa miracles, yan. At ang pinaka-paborito ko po na talagang tumatak siya sa puso't isipan ko is yung sa Colossians. Babasahin ko lang po sa verse 15 to 16. Yan. Kasi connected po siya sa tinuro ni Pastor ngayon. Sabi dito, Christ... Yung chapter, anong chapter yun? Colossians 1, 15 to 16 yes, po. Yan. Amen. Sabi po dito, Christ is the visible image of the invisible God. He existed before anything was created and is supreme over all creation. For through God, through Jesus, God created everything in the heavenly realms and on earth. He made the things we can see and the things we cannot see, such as thrones, kingdoms, rulers, authorities in the unseen world. Everything was created through Him and for Him. Tapos kung mababasa po natin sa verse 20, sabi dito hanggang 21, and through Him, God reconciled everything to Himself. And He made peace with everything in heaven and on earth by means of Christ's blood on the cross. Amen. This includes you who were once far away from God. You were enemies with God, separated from Him by your evil thoughts and actions. Katulad po nung sinabi ni Pastor Ernie kanina, alam niyo po ba, it's a privilege. Talagang sobrang, hindi nga lang siya privilege kung meron pang mas mataas na word sa pribilehiyo, na we can do everything that we can do in the name of Jesus. Imaginein po ninyo yun. Sabi dito, we were once enemies with the Lord, separated because of our evil thoughts and desires, but then through Jesus and His blood, God reconciled everything in heaven and on earth to Himself. Ibig sabihin, ganun na lang kaimportante po kung bakit talaga natin kailangan to do it all in the name of our Lord Jesus. Nung mga una-una nga pong Kristiyano nung mga bago pa lang ako naging Christian, siguro 2019, ang palagi kong tanong, Lord, kung hindi nila ginagawa yung ginagawa nila para sa'yo, kung hindi namin ginagawa yung ginagawa namin para sa'yo, para saan pala? Kung hindi kami nabubuhay para sa'yo, para saan pala kami nabubuhay? Di ba po, para sa sarili lang natin. And doon talaga natin makikita yung selfishness ng mankind. Nasabi nga ni Pastor Ernie kanina, instead na magpasalamat tayo, talagang nagko-complain pa tayo. Parang yung sinabi niya na, His commands are not burdensome. Kapag may inutos ang Panginoon, ang una nating tanong, bakit Lord? Okay naman na ako dito. 'Di ba? Hindi tayo, Lord, salamat kasi ganito, ganyan, grabe. It's a privilege. Ang una nating response, complain talaga agad, Pastor. dahil nga po sa sinful nature ng tao. Tama po ba, Pastor? Yes. Sabi nga uli ni Apostol Pablo, kasi kung titignan natin yung sulat ni Apostol Pablo, almost half of the Bible, mga 13 na epistles yung nasulat niya sa New Testament. And it all centered sa ating Panginoong Jesus. Kaya sabi niya sa Ephesians 2 verse 10, one of the favorite verses na binabinggit natin, sabi niya, we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God has prepared in advance for us to do. So, ibig sabihin, sabi nga natin, tayo ang replika ni Jesus. Amen. Tayo yung obra maestra ng ating Panginoon Jesus.
para si Kristo ang siyang makita sa atin. Created in Christ Jesus, sabi ro. Para saan? Para gumawa ng mga magaganda at mabubuting bagay. At kamangha-mangha yung salita na yun sapagkat sabi ron, God prepared in advance for us to do. Yeah. Ibig sabihin, bago pa tayo maipanganak, may inihanda na ng Diyos Wow. na gawin nating mabuti. Pero tignan natin yung mga una na tayo ang kanyang obra maestra. Nilikha tayo kay Kristo. Ibig sabihin, si Kristo ang nakikita sa atin. Sa paggawa natin ng mabuting ito, si Kristo ang siyang naihayag, siya yung naitanyag sa gawain ito para yung mapurihan talaga ang Diyos Ama. So sabi ko, Lord, hindi man kami karapat-dapat, sibalit dahil sa iyong mayamang habag sa amin, nandito kami, gagawa ng mga bagay na pinapagawa mo sa aming mga buhay. Diba? Napaganda. Amen. Amen. It's all about the Lord Jesus. Amen. Ibig sabihin, Pastor, kaya natin nagagawa yung mga nagagawa natin para kay Jesus. Hindi dahil kaya natin siyang gawin. Hindi din dahil mahal natin siya. Kundi dahil una niya tayong minahal at una niya talaga tayong pinaglingkuran. Kaya napakalaking pribilehiyo, sabi nga po ni Pastora Maricel Bawa, sabi niya natin is impossible in the name of Jesus at yes and amen, maging kawangis ni Kristo. And we are called by our name. God called us by our name. Amen. Amen po. Alam niyo po, yung kahit yung magwalis lang dito sa paligid ng simbahan, kung ginagawa mo lang dahil inutusan ka ni pastor, siguro naoobliga ka, ano? Tama. Pero kung ginagawa mo ito dahil mahal mo ang Panginoon, may nakakakita man o wala, gagawin mo ng buong puso. Right. Sapagkat ginagawa mo ito sa Panginoon. Sapagkat Amen. si Kristo na ang siyang nananahan sa pagkatao. Amen. Diba? Tama po, Pastor. At saka kasi kapag inutusan ka lang, parang wala siyang without effect. Asan yung sense dun sa ginagawa mo para lang malinis yung paligid. Pero kapag yung puso mo talaga nag-uumapaw na I'm doing this para sa Panginoong Jesus, iba po yung magiging resulta niya eh. Kasi Amen. apat raw na klase ng Kristiyano eh. May Kristiyanong tinakot, halika na, halika na sa church kasi makapupunta ka sa impyerno. May Kristiyano rin na tinulak. Halika na. May Kristiyano rin tinahapon. Tinapon po. Tinapon ka sa church dahil wala ka ng pakinabang sa bahay. Pero may mga Kristiyano talagang tinawag. At tayo po yun. Tinawag tayo ng Diyos para gumawa ng kabutihan na nagbibigay ng papuri sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen. Tinakot, tinulak, tinapon, at tinawag. Asan po tayo doon? Sana wala tayo doon sa other T. Amen. Tayo po ay tinawag. Amen. At unti lang talaga, Pastor, yung mga tumutugon sa pagkakatawag. Pero wag po tayong talagang kapag tinawag tayo ng Panginoon, katulad ng sinabi ni Pastor, na when you obey, yung delayed obedience is still disobedience. And yung susunod ka lang na for the sake na sumunod ka is still disobedience. It should come from the heart. Amen. Saka yung tinatawag na partial obedience, still disobedience. Yung parang pinipili mo lang yung gusto mong gawin. Selective po, Pastor. Di ba, sabi nga natin, there are commands in the Bible that it doesn't make sense to you. But because you obey the Lord, you love the Lord, you still do it. At doon mo makikita kung ikaw na ay nandun na sa paggawa sa kalooban ng Diyos. Kasi tayo mga tao, yung analytical mind nga natin, masyadong mataas eh. Makipag-reason out tayo talaga. But if we just obey, maging mapagpakumbaba tayo, we will know the purpose na bakit natin ginagawa yun, because we obey the Lord. Amen. Amen po, Pastor. Ayan, kung may mga katanungan po kayo, mga ka-abangers, hello po kay Pastor John ng Baguio, nanonood po si Pastor John, kamusta po? See you on November 16 dito. Pumunta po sila dito. Wow, praise God. Nag-type din po si
si Pastora Trinidad Ulang. Ay, Pastora Ning, Amen. sa Rizal naman. Sa Wow. Binangunan, Rizal. Ang daming nanonood, Pastor, 72. Amen. Sabi niya po dito, amen, ganda po noon, tinawag tayo, hindi tinulak o tinapon. Sabi din po ni Brother Kenny Dagisonan from Mindanao. Tinulak nung una, tapos nalaman na tinawag pala kami. Amen. Praise Amen. God. Praise Sabi the po ni Lord. Pastor Marcel, pag taong tatawag sa atin, maaari tayo ma-fail. Yes. Pero pag si Lord ang tumawag sa atin, tiyak yun may nakahandang bright future sa hinaharap. Amen. Glory to God. Amen. Sabi din po ni Tita Jonalyn Kauninyalga ng California, tinakot, tinulak, tinapon, tinawag sa church. Sabi niya dito, tinawag ako si Kuya Richard Ninyalga. Tito, pakitag nga po si Tito Richard, tinatawag ng asawa. Amen. Sabi po ni Tita Kasing ng Batangas, salamat Lord at tinawag mo po kami. Amen. Sabi po ni Brother Ian Daniel Gavrialde. Wow, sa Bicol. Wow. Many times ko na narinig si Bishop mag-preach at nakaka-bless pa rin. From City Hope Church. Yes, Amen. Wow, amen. Alam niyo po ba, marami talagang, alam niyo si Pastor Ernie, siya yung silent lang talaga siya na worker. Magugulat ka na lang, ito na yung resulta. Ganon siya palagi. Amen. Kaya maraming salamat po, Pastor, sa buhay ninyo. At ang pinaka natutunan ko talaga sa buhay ni Pastor at ang kanyang asawa is yung humility. Alam niyo po ba, dito ko mas lalong naintindihan na yung humility pala na nararanasan ko, na sabihin mo lang magpakumbaba ka sa harap ng Panginoon, hindi pa pala yun. Meron pa yung sobrang lugmok na humility talaga, yung tinatawag na broken and contrite. Dito ko po nakita yung katauhan ng Panginoong Jesus na even to the point of death. Pinakikinggan ko nga po kanina yung sa Mark, na yung pinagdaanan ng Panginoong Jesus na grabing humility, na dinuraan siya, yung crown of thorn, tapos yung ang dami niyang pinagdaanan, binitray pa siya ng isa niyang disipulo, pero wala siyang ganti eh. Talagang grabe, he remained and he stayed. Dahil hindi lang yon, hindi niya lang ginagawa para sa sarili na yun, pero in obedience naman ngayon dun sa authority over him, which is God the Father. Grabe yun, Pastor. Kung si Jesus nga paano na lang kaya tayo? Kaya grabe po talaga yung humility na kailangan. Sabi po ni Tita Jonalyn Kauninyalga, si Pastor Ernie Cartas po, relax lang po siyang mag-preach. Pero pag nagsalita, tatatak. Totoo po yun. Glory to God. Sobrang bait. Alam niyo po ba, si Pastor, pag nagtuturo siya sa life group, sobrang bait. Pero mapapaisip ka everyday na ito yung tinuro ni Pastor. Tapos unti-unti, parang magre-rema siya sa puso mo. Ganun po siya. Yan. Sige, Pastor, may ituturo pa po. Kasi sabi ng kanyang salita sa Hebrews 4:12, ba? And the word of God is living and active, na it's just like a double-edged sword. Sabi ron, na talagang nagpipierce hanggang sa puso natin. So, salamat at sapagkat ang ating tinatalakay ay patungkol lahat sa ating Panginoong Hesus, na dapat ito ngayong buhay natin. Without Jesus, we cannot do these things. Lagi tayong magko-complain, So, ang gusto ng Diyos talaga ay mahubog tayo sa kawangis, kalarawan niya, kasi yun naman original. Meaning to say that God is just bringing us back to the original design of God to us through Jesus. Amen. So, we can only portray Jesus if He really lives in us. Although He is a very powerful God, but He is asking your consent. Kung talagang papasukin mo sa puso mo, sa buhay mo, sa buong mong pagkatao, siya yung He will be controlling your whole life po. Ako man din, marami akong plano. Gusto kong, siyempre, lahat naman tayo siguro, gusto natin maging maganda ang buhay natin. Lahat naman yung plans natin, pero mas maganda po yung plano ng Panginoon. Sabi sa Proverbs, di po, many are the plans in man's heart, but it is the Lord's purpose that will prevail.
So, Amen. kung ating titignan, si Jesus Christ sabi, I have come that they may have life and Mm. have it to the full. Kung ating titignan, ang buhay ko, sabi nga ako, nagtrabaho rin ako, naging maganda rin yung position ko sa company na pinagtrabahoan ko. Pero laging yung mga pangangailangan ay laging kapos, Mm. Pero praise God, sapagkat yung nung binigay namin yung buhay naming mag-asawa sa Panginoon, ito po yung tunay na kahulugan ng buhay, yung maglingkod ka na may kagalakan, magsilbi ka sa Diyos. Kaya salamat sa taong talagang nag-share ng word sa akin. Talaga sabi nga natin, hindi babalik na walang kabuluhan ang salita ng Diyos. Wow. So sa mga napakinggan natin sa hapong ito, God will accomplish yung pangako niya sa inyo through this word. But you have to have that kind of faith, yung faith that can move mountain talaga, that Jesus Christ will continue to be revealed sa buhay niyo. Na sa lahat ng ginagawa niyo, si Jesus ang siyang naitataas. Amen. Sinabi ng Panginoon, it's not by might nor by power, but by the Holy Spirit. So the Holy Spirit is now the one ministering unto us so that Jesus will continue to be seen sa buhay natin. Amen. So kung ating titignan, si Paul, wala nang halaga, wala nang saysay yung buhay niya kung hindi niya mabigyan ng kaluguran ang ating Panginoong Yesus. So salamat at siya'y nabilanggo. Siguro nagtataka kayo bakit pinapasalamatan ko, Kasi kung hindi nabilanggo si Apostol Pablo, hindi niya maisusulat yung 13 na epistles ito. Nandun siya kasi mainit nga siya nag-share sa Panginoon. So everything has a purpose. Kung kayo man ay dumaranas sa iba-ibang mga bagay ngayon, kayo po ay kinakausap ng Diyos. Sa pamamagitan ng sitwasyon na yan, ay may sinasabi ang Diyos. Kasi ito nga tinanong ko si Nadine, kasi ang topic namin last Monday ay the miracles of Jesus. Sabi ko, lahat naman tayo may problema, lahat naman tayo may dinadaanan. May napakinggan ka na bang tao, sabi ko sa kanila, na nagpasalamat siya sa problema? Wala, sabi nila. Kasi minsan ginagamit ng Diyos yung mga bagay nito para, kasi tayong mga tao, makakalimutin po tayo. Na nangyayari po na may mga bagay na talagang ginigising tayo ng Panginoon para bumalik tayo talaga sa Kanya. Kasi ito nga yung topic namin last night, do not leave Jesus at church. Kasi magiging Kristiyano lang tayo kung nasa church tayo. Paglabas natin sa church, nandun tayo nung dating kakilala natin na hindi pa mananampalataya, nakikita pa ba kaya si Kristo sa atin? Ito po yung mga questions natin. Mainit tayo kung nasa church building tayo o kaya nasa prayer meeting tayo. How about those times na nasa labas tayo? Are we still living a Christian life? Are still doing it in the name of the Lord Jesus Christ? So ito yung mga challenges din na binibigyan ng Diyos sa akin, Lord, gisingin mo rin ako. That whatever I do it all in the name of our Lord Jesus Christ. So ito po yung pinaka-topic natin ngayon, do it all in the name of the Lord Jesus Christ, because that's our goal as a Christian, to display Jesus for every work or activity that the Lord has entrusted to each one of us. Napakaganda po. Amen. And tama po yung sinabi niyo, Pastor. And I believe itong panahon na to, lalo na itong panahon na to, mas lalo tayong maging bold and courageous sa pag-share talaga ng gospel. Kasi marami na po tayong napapakinggan sa news, and marami pa pong mga tao ang hindi pa talaga nakakarinig ng salita ng Diyos. At tama po yung sinabi ni Pastor Ernie, wag nating iwan si Jesus at ang Holy Spirit sa simbahan, kundi dalhin natin sila everywhere we go, kasi sa pamamagitan natin, kaya nga po tayo kinatagpo ng Panginoon, hindi lang para sa sarili natin, kundi para yung salita ng Diyos, yung glory ng Panginoon ay mailaganap sa mga taong ating mga kasalamuha. Talagang let us continue to shine for the glory of God wherever we go. Let us be an influence sa mga tao sa paligid natin. Nag-aaral ka man, nasa work ka, especially po sa mga nag-work, no? Let us be an influence sa mga taong nakapaligid sa atin, kasi ang mundo talaga ay pasama na ng pasama.
At sino pa ba ang mga tao na mag-i-stand sa Word of God? Wala pong iba kung hindi tayo. At ito nga po yung purpose ng daily life sharing. Hindi lang para sa mga mananampalataya na kapatid, ligtas na tayo eh. Ilang beses pa ba tayo ililigtas ng Panginoon? Paano naman yung mga taong nangangailangan ng Word of God? Kaya kung nagda-doubt ka pa rin sa sarili mo, feel mo inadequate ka, feel mo ill-equipped ka pa rin hanggang ngayon, wag na nating isipin 'yan. Ang isipin natin may pinagagawa po ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. Don't leave Jesus in the church. Wag po nating hayaan na napakinggan lang natin ang salita ng Diyos. Talagang let us practice to share the word of God at dun yung makikita ang kakaibang strength na ibibigay sa inyo ng Panginoon. Doon yung makikita ang move talaga ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Amen. Ang dami na po nilang kino-comment, Pastor. Before po tayo mag-end, basahin ko lang po muna. Sige. Sabi po ni Madeline Haka, salamat tinawag tayo watching daily life sharing sa TV. Tinawag tayo ng Panginoon, sumunod sa kanyang kalooban. Sabi po ni Mercy Baniked, Amen. Hallelujah. Sabi po ni Imelda Ramos Villanueva, salamat po Lord dahil pinili at tinawag mo ako sa iyong ubasan. Amen. Amen. Sabi ni Tita Jonalyn Kauninyaga, born again on Sunday. Born free Monday to Saturday. Yun po ang wrong. Sabi nga ni Pastor Ernie, yung bagong kasuotan na po, Pastor, di ba? Ang dapat nating suotin. Yan, before po tayo manalangin, Pastor, before we end, meron pa po kayong nais sabihin sa ating mga kaabangan. Amen. Praise God. Kaya sabi ni Lord Jesus Christ, let your light shine before men, that they will see your good deeds and they will glorify your Father in heaven. Amen. So, ibig sabihin mga kapatid, yung ilaw na nagkaloob ni Kristo sa atin ay kailangan magningning at magliwanag na hindi ito aandap-andap. Kaya sabi ni Apostol Pablo, work out your salvation with fear and trembling. Anong ibig sabihin nun? Di ba? Sila tayo. Yung sinasabing work out your salvation, huwag kayong mag-relax sa paggawa nyo. Kasi sabi ni Lord Jesus Christ, ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Amen. Kasi may doktrina noon na lumabas, once saved, always saved. Hindi po. Ang manatiling tapat lang sa mga kapatid, para hindi tayo Kristiyano lang sa linggo, kundi Kristiyano tayo araw-araw. Amen. Kailangan si Kristo nga ang siyang patuloy na makita sa lahat ng ating ginagawa. Nagsha-shopping ka man dyan, si Kristo pa rin ang laman ng puso, laman ng puso at isip mo. Amen. Kung ano man ang ginagawa mo, si Kristo pa rin. Do it all in the name of Lord Jesus Christ. Amen. Para hindi tayo makalimot that tayo ay ligtas na at gumagawa ayon sa kalooban ng ating Diyos Amang nasa langit. Amen. Yan, samahan niyo po kami sa panalangin. Tayo po ay ililid ni Pastor Ernie in prayer. Amen. Hallelujah. Minsan pa, salamat sa mga kabangers na nanood sa oras na ito. Salamat sa mga taong nasa likod ng mga kamera o kaya lahat ng mga taong nagbumubuo ng daily life sharing. Salamat, Pastor Dong, Pastor Rame, sa pagbibigay niyo sa akin ng pribilehyo na maghayag ng kanyang salita. Amen. Salamat din, Sister Dane. Thank you din, Pastor. You are my Dane. Ka-Dane. Amen. Sige po, tayo manalangin. Hallelujah. Amen. Tayo mo ko, pumikit at ipagkaloob natin sa Diyos ang mga bagay na inaasam ng ating mga puso. Hallelujah. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat uli sa pagkakataon na kami nagsama-sama sa himpapawid. Amen. Para purihin, sambahin at dakilain. Yes, Lord. Salamat, Panginoong Yesus, sa buhay na pinagkaloob niyo sa amin para maibalik kami sa Amang nasa langit. Salamat din, Banal na Espiritu, sa pagpuspos mo sa bawat sa amin para ang kadakilaan ng aming Diyos ang siyang patuloy na makita sa amin. Amen. Lord, katulad ng aming natalakay, na anuman ang aming gawin sa salita man o sa gawa, gagawin namin ito sa pangalan mo, Jesus. Amen. Salamat, Panginoong Jesus, sa authority, sa privilege, yes, ganon din yung power of attorney
na para magamit ang iyong pangalan. Dalangin ko, Ama, ang lahat ng aking mga kapatid, ng mga kabangers, O God, ay patuloy mo kami, O God, lukuban ng iyong kapangyarihan. Amen. Hayaan mo ang iyong Santong Espiritu ang siyang patuloy na pumuspos sa amin. Yes, Lord. Na hindi ang kagustuhan namin ang siyang magawa namin, kundi ang kalooban mo. Dalangin namin, Ama, na silyuhan mo, O God, ang mga bagay na ginagawa namin, that we are not doing it on our own, but we are doing it for the name of our Lord Jesus Christ. Lord. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin. Sa mga may karamdamang physical, Lord, I pray in the name of Jesus, that healing will be experienced by that person, Lord. O God. Sa mga naghihikahos, Lord, in the name of Jesus, Lord, you are the greatest provider, O God. Lord, O God, anuman ang sitwasyon ng bawat isa sa mga tao, Lord, nag-struggle sa relationship, Lord, I pray, Lord, in the name of Jesus, that you will reconcile them, O God. Lord, sa mga churches, O Lord, na tinala mo, in the name of Jesus, your name will be lifted up, that you will draw people to yourself, O God. Lord, salamat, O God, sa himpapawid na ito na ginamit mo para mayayag ang pangalan mo. Hayaan mo, Jesus, ikaw ang siyang patuloy, O God, na makita sa aming mga buhay. Sinusuko namin lahat ng mga gustuhan namin para, Lord, you are in control of our lives, O God. Salamat po. Kaya binabalik namin sa iyo ang kataas-taasang papuri at pagsamba. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan niyong anak na si Jesus. Amen and amen. Ayan, maraming salamat po, Pastor Ernie, sa pag-unlock na aming imbitasyon. Ako'y naniniwala, hindi lang ito ang huli. Hindi lang din ito ang una, kundi meron pang susunod pa. And maraming salamat din po sa lahat ng mga kaabangers na sumubaybay. Ayan, magpatuloy po tayong makinig ng salita ng Diyos dahil bukas, October 26, Thursday, magkakaroon ulit tayo ng daily life sharing. Ang title po nito ay God sent us to the best. Wow! At makakasama po natin dyan si Brother Gremel Balakit all the way from Japan. Wow. Kung ngayon ay Melbourne, malamig. Bukas naman ay sa Japan, malamig din. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat, Pastor Ernie. Thank you. Yan. See you again next time. God bless po. Bye-bye po. Salamat.